Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, October 29, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. ASEAN Chairmanship, formal nang nailipat sa Pilipinas. PBBM at Prime Minister ng New Zealand nag-exchange gift ng medyas. Pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar iniugnay sa flood control scandal. ICI muling ipinatawag sa pagdinig si Zaldico. Dalawa patay sa salpukan ng AUV at SUV sa Quezon City. At si Kyo na hindi malimutan ang dating live-in partner. Tinodas ang nanay at kapatid ng dating karelasyon sa Ilocos Norte. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, formal nang nailipat sa Pilipinas ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa susunod na taon. Kasunod ito ng pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Chairmanship Gavel mula kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa katatapos lamang na closing ceremony ng 47th ASEAN Summit and related summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasabay nito ay binida ng Pangulo ang magiging tema para sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas at ito ay ang Navigating Our Future Together. Sa talumpati ni BBM, tiniyak nitong patuloy na itataguyod ng bansa ang kapayapaan, katatagan at kasaganaan sa rehiyon. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. This reflects not just our aspirations, but our resolve to ensure that ASEAN's integration agenda translates into real opportunities for businesses to grow, for communities to thrive, and for progress to be inclusive, sustainable, and shared by all. Ayun, ganun naman pala. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. So, big deal yung next year sa atin, ha? Sobrang laking event nun, katulad ng ginawa ng Malaysia. Pagka po kasi host ka ng ASEAN Leaders Summit at related summit, ang dami nating bisita. Matinding preparasyon sa dami ng darating na bisita. Para tong APEC kumbachero eh. Parang APEC Summit na walang pasok to mga bata. Malamang yan, walang pasok. At yung traffic, walang traffic. Walang traffic yan. Walang traffic kasi maraming mga kalsadang isasara yan. Isasara. Saan kaya dito mismo? Marami tayong mga... may binanggit na bang lugar? Marami tayong mga kondito kumbachero. Marami tayong mga venues sa Metro Manila.
Malamang Metro Manila yan. Pero kung ako naman ang tatanungin, mainam na dalhin yan sa Clark. Ang ganda ng Clark ngayon. Sana, diba? Lapit lang naman Kaya nga Clark, kumbatsero, kasi kahit ano gawin mo dito, kahit na itago mo pa yung mga sasakyan dito, ang dami matraffic pa din. Traffic pa rin Halimbawa yung EDSA, kumbatsero, paano naman gagawin mo sa EDSA? Kaya nga. Yun na nga, pinakamainam, ang mga mangyayari dyan talaga, magiging holiday yan. Para lumawag ang traffic. Pero kung sa Clark yan, ando naman, dami naman ng hotel doon. Nako, pag napunta ho kayo ngayon sa Clark ngayon, may paliguan pa ron kung gusto nila maligo. Talaga. Diba? At saka may padulasan pa. Di ba? At may McDo sa Jollibee. Yan ang matindi ron. Ayan, dahil nailipat na nga po sa Pilipinas ang chairmanship at yung dito gaganapin ang susunod na ASEAN Summit, ipinasa ng Malaysia. Alphabetical yan Ito yung tinutukoy mo, yung binabanggit mo kahapon, kumbatsero, na Prime Minister ng Malaysia na kontrobersyal kamo. Ayan. Naku! Si Mario Joseph, kinamayan ng Pangulo. Naku. Alam nyo ba kung ano naging problema niyan dati? Naging kaso niyan dati. Alam nyo ba? Naku. Chinismis ba? Pero pasintabi po sa mga kumakain. Ay, naku. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Ano nga daw? Ano yung pasintabi? Bakit daw pasintabi? Hindi, mag-research kayo. Kayo mag-research. Ba't naman kami pa binigyan na nga namin kayo ng tip. Tsaka wala na yun, tapos na yun. Ang tagal naman na yun. Naalala lang natin. Nagpalitan ng regalo sina Pangulong Bongbong Marcos at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon bago ang kanilang bilateral meeting sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kanilang exchange gift, medyas na kulay asul na may disenyong tamaraw at jeepney na sumisimbolo sa kulturang Pilipino ang binigay ng Pangulong Marcos kay Luxon. Parehong medyas din naman ang niregalo ni Luxon kay PBBM na sumisimbolo sa malapit na pagkakaibigan ng dalawang bansa. At tinan mo, kulay yellow naman yung medyas. Kano-ano ni Senator Ping yan? Parang kanya medyo taga-Cavite. Si Prime Minister Christopher Luxon. Ayan. Noong nakaraang taon, niregaluhan ni PBBM ng Jollibee vinyl figure na nakasuot ng barong si Luxon. Yun. Alas 6:13 ang ating oras. Maya paaba kay Kongan mga kabalen. Gising na ba kayo? Ito palang pang-headline dito. Halaga ng piso kontra dolyar. Malapit nang maging senior citizen. Aba, may discount yan. Sumadsad sa pinakamababang 59.13. Naku po. Ang halaga ng piso kontra dolyar. Kumakatok. At ayon sa ekonomista at Professor Emmanuel Leico, ang pagbagsak ng halaga ng piso ay pinaniniwalaan may kaugnayan sa flood control scandal. Ayan na. May speculation o may mga tingin sila na ang dahilan daw niyan ay ang korupsyon o kaya ang pagbagal ng ekonomiya dahil sa pagbagal din ng paggastos o pagre-release ng mga pondo ng gobyerno dahil meron na nga pong investigasyon so nag-iingat na sila. Pero yung ating pong produksyon bumabagal na rin at ang ating ekonomiya ay mukhang tinataya nila na magiging mahina ngayong taon na ito. Opo. At ang sinasabi pa po nila na baka daw magbaba ng interest rates ang Bangko Sentral. Kaya po, speculative po ito. Yun. Usapang na speculator pala yun So mula sa flood control scandal, hindi siya mismo. Hindi direktang flood control scandal ang nagpababa ng piso kontra dolyar, kundi yung naging epekto ng flood control. Halimbawa, kumbatsero, yung pagtigil. Yan nga. Na pagtigil ng mga kontraktor sa kanilang trabaho. Ayan, walang aktibidad doon. Walang trabaho. Ayan, walang sweldo ang mga empleyado. Hindi makapagbayad sa mga supplier. Ayan, lalo na yan. Ayan po. At ngayon,
ngayon, hindi makapaningil ang mga matitinong kontraktor, pati sa gobyerno, pati yung matitino. Talaga, ayun. Yun nga, tapos babagal nga ang takbo ng ekonomiya dahil doon. Ayun. Apektado na ang piso. Ayan. Kaya masaya ang mga OFW. Yun. At pamilya ng mga OFW. Yung mga pinapadalhan dito. Gate naman po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bukod sa naturang espekulasyon, ay maaaring konektado rin ang peso depreciation sa karagdagang monetary policy. Ipinaubaya naman ng BSP sa market forces ang exchange rate sa pagitan ng piso at dolyar. Oras po natin, Kuyang Elmer Ngo, Lakyam Chaplak, Hun 6:16 ng umaga. Ano daw ba yung medyas na binigay ng Pangulo kay Prime Minister Lacson? Darlington daw ba o Burlington? Mga Filipino made na medyas. Sabi ko naman, medyas ni Wana, medyas ni Wana, medyas ni Wana, medyas ni Wana. Kuya Elmer, nasagot na po ba ang inyong katanungan? Naglabas ng panibagong subpoena ang Independent Commission for Infrastructure o ICI laban kay dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico upang humarap sa mga pagdinig sa Nobyembre 11 at 12. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, ipinadala ang subpoena noong October 20 sa mga tirahan ni Ko sa Pasig City at Bicol. Matatandaang hindi dumalo si Ko sa unang pagdinig noong October 14 na dinaluhan ni na dating DPWH Secretary Mark Villar at dating Speaker Martin Romualdez. Pinagpapaliwanag si Ko kaugnay ng umano'y mga questionabling insertions sa 2025 national budget na nagdulot ng mga aligasyon ng kickback sa mga flood control project. Ayon sa ICI, kung muling hindi sisipot ay pag-aaralan ng komisyon kung maaari na siyang ipakontempt. Si Ko ay hindi pa rin nakababalik sa bansa at person of interest na ngayon ng Department of Justice. Yun ang problema sa ICI, kumbatyero Kahit na Indianin, mag-issue ban siya ng subpoena at Indianin man ng Indianin ng mga pinapatawag, wala silang, ano ngayon? Wala silang kapangyarihan para parusahan. Hindi naman sila pwedeng magpalabas ng arrest warrant. Wala, hindi pwede. Ganun na lang yun. Alas 6:18 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Uy, nga pala, dyan sa mga taga-Albay, ha? May desisyon dun sa inyong governor na nanalo para i-disqualify. At ano ba yun? Hindi pa unbank yun, division sa COMELEC. Dinisisyonan po si Governor Noel Rosal na disqualified from the beginning. Ab initio. Ibig sabihin ay walang saysay, walang kabuluhan, baliwala ang kanyang certificate of candidacy. Kapag baliwala ang isang certificate of candidacy, ang idideklarang nanalo sa ganyan yung nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto. At sa pagkakataon na to, ang pinag-uusapan natin ay si dating governor at dating congressman Joey Salceda. Yun, nako. Abangan natin ho ang mga development o follow-up dyan. Yan sa Albay. Sa Albay. Meron din sa Tarlac City. Sa Tarlac. Ayan, mayor naman. Mayor. Maipayabak po. Unbank na daw yung sa Tarlac. Sa Tarlac, unbank na. Sa Tarlac ay unbank. Si Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit ay dinisqualify po ng COMELEC dahil ang kanya daw pong certificate of candidacy ay wala ring saysay. Ganun din. Ang kanya daw pong domicile ang tirahan ay hindi sa Tarlac City. Ano raw? Hindi sa Tarlac City. So yung issue ng residency requirement to. Kumbatyero. Kaya magandang tanong yun, kumbatyero Kung ang uupo ba dyan sa Tarlac City ay yung sitting vice mayor o ang number 2 na may pinakamaraming boto noong nakaraang eleksyon. Ayun, follow up natin yan sa ano to? Kabuyaw din, meron din. Aba.
Hindi ba tagahain yung mayor ng Kabuyaw? Ano pangalan nun? Ano yan? Residency din. Dennis Hain. Tagahain nga yan. Sa lugar ni Tatay Piping. Hain Nueva Ecija. Ano yun? Ab initio din? Disqualified din, Mother? Dahil sa... Ganun din? Sige, mukhang sipag ng COMELEC kayo na. Mukhang... sipag ng COMELEC. Sabi siguro ng COMELEC, kala nyo, porkit walang eleksyon, wala na kaming gagawin. Tutulog-tulog na kami dito, ha? Ay, Chairman, baka pwedeng aksyonan nyo na rin yung mga reklamo sa mga kontraktor. Ayan, oo nga. Yung nag-submit na, yung nag-donate ng... Yung mga nag-donate sa mga politiko. Bawal ba yon? Bawal ba yon talaga? Ayun. Yun ang magandang tanong. Dapat na bawal ba yan? At kung hindi kontraktor, sino pa ang bawal? Kontraktor lang ba? Baka sabihin ng kontraktor, hindi lang naman ako kontraktor eh. Ako'y negosyante rin na. Nagbebenta rin ako ng ganito eh. Ano naman ang masama doon? Kaya dalawa ang aking ginagawa. Samantala, dalawa patay habang isang kritikal sa salpukan ng isang SUV at AUV sa Diliman, QC. Sa naantalang report ng Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit, kapwa binabaybay ng isang 63 anyos na driver ng SUV at 32 anyos na driver ng AUV ang inner lane sa magkabilang direksyon sa bahagi ng CP Garcia. Sa kwento? Sa UP? Ayun, nako. Sa UP, sa may CP Garcia. Oo nga. Katutuli sa may cross na ligas yan. Ay, sus, Mario Josep. Katutuli naman kasi. Nag-overshoot yung isa. Tumawid sa kabilang lane. Kaya niya nasalpok. Teka, balikan mo nga. Rewind. Ay. Ayun! Tingnan mo na. Oo. Kaya may linya. Kaya may linya. Dapat na doon ka sa stay on your lane. Stay on your lane. Lalo pat continuous line yan. So, ibig sabihin, wala ngang overtaking dyan. Lumagpas siya doon. Sinalpok yung kasalubong. Ayun, nako. Sabi po ni Lieutenant Colonel Geoffrey Lim, Chief ng QCPD Traffic, lumagpas sa center line ang SUV sa kurbadang bahagi at nasalpok ang AUV na kaagad na ikinasawi ng dalawang driver. Pareho sila. Patay pareho? Samantala, nasa critical na kondisyon naman ang isang 24 anyos na babae na sakay ng AUV dahil sa tinamong mga pinsala sa katawan. Sa kuwan CCTV mula sa nasabing lugar. Kaya yan? Makikitang parehong matulin ang takbo ng dalawang sasakyan na kapwa tumilapon ang mga ito ng magsalpukan. Gabi, madilim eh. Tsaka ang tulin nga ng takbo. Sobrang tulin. Saka walang sasakyan eh. Ayun yung oras. Ayun yung oras, kumbachero. 10:24. Mga ganun, ng gabi. Sus Mariano, kain doon. Ay, nako. Susunod! Tito Boy! Nako, isa daw si Kyo na naaresto dahil sa hindi niya pamalimutan yung ex niya, pinatay yung mga magulang at kapatid nung kanyang ex. Nung ex niya. Nako, Mario Josep. Mariano, kain doon. At, VP Sara. Naging Snow White. Aba. Nagbihis bilang Snow White. May video ba tayo nito? Yung bang Seven Dwarfs? Kasama? Andiyan ba yung Seven Dwarfs? Boss Alan. Ba't naman naalala mo si Alan? David Oro. Ba't naman naalala mo si David Oro? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:24. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride, the washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS!
ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:28 ang ating oras. Nag-trending online si Vice President Sara Duterte matapos na magbihis bilang Snow White ngayong Halloween. Ayan. Tingin niya. Nasa na audio. Yun Sige pala. nga. Uy. Ay naman, buti sinamahan siya ni Auntie Claire doon sa... Si Auntie Claire pala yung nasa kanan. Si Auntie... ano ba yun? Pag nakaharap ka sa kaliwa. Hindi pala. Hindi si Auntie Claire. Pambira, akala. Akala ko nung una, meron lang nag-AI na gumawa nito. Totoo pala. Siya pala mismo. Sabi nga nung isang kausap ko kagabi, magaling talaga kang magpa-trending tong si VP Sara eh. Ayun. Magaling. Pero yung Seven Dwarfs na hinahanap mo, wala pala. Wala, hindi nakuha sa kwan, hindi inaabot ng camera. Dapat naka-landscape. No, dapat landscape. At naka-zoom in. Yung kasama niyang nakaitim, ano bang kwan yun? Ano bang costume yun? Devil yun. Devil. Pag ganun. Ganun ano eh. May sungay eh. Maleficent. Si Maleficent. Maleficent. Tapos yung isa, ano tawag sa isa? Ginaya doon si Auntie Claire. Auntie Claire. Auntie Claire, tapos Maleficent, saka Snow White. Ayun. Sa 16 na segundong video na kumalat sa social media, makikita nga po si VP Sara na nakasuot ng Snow White costume habang sumasayaw sa awitin ni Taylor Swift na Fate of Ophelia. Makikita rin sa video na masayang nakikipagsayawan sa dalawang kasamahang nakasuot din ng Halloween costume. Kuhang naturang video no October 27, ngunit hindi pa makumpirma ng Office of the Vice President kung totoo ang naturang video at larawan. Hindi nyo pa pala sigurado eh. Pero siya no, yung mukha eh, si VP. Baka hindi rin natin masabi kung ba't yun. Ang gagaling na kasing gumawa ngayon eh. Yung mga deepfake nagsasalita pa eh. Kaya nga Matatanda ang huling nakita sa public si VP Sara noong October 18 nang bumisita siya sa Basilica Minor of Our Lady of Manaoag sa Pangasinan bilang bahagi ng 90th anniversary celebration ng OVP. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Arestado ang isang security guard matapos pagbabarilin hanggang sa mapatay ang nanay at kapatid ng kanyang dating live-in partner sa Pidig, Ilocos Norte. NIA Administrator Luis Galian. Eddie Galian, dati siyang mayor dito sa Pidig, Ilocos Norte. Sa report ni Romy Gonzales, alas 2:30 ng hapon nang harangin ng suspect na si Rodel Donato at 37 ang kotseng sinasakyan ng mga biktimang sina Maria Teresa Dansalan at anak nitong si Jasper Dansalan, saka pinagbabaril ang mga ito. Ligtas naman ang dalawa pang sakay ng naturang kotse at sila ang nagsumbong sa mga pulis kaugnay sa pangyayari. Lumabas naman sa investigasyon na personal na alitan ng motibo sa krimen matapos malaman ng sikyo na may iba nang kinakasama ang kanyang dating karelasyon. Nabatid na kahit 9 na taon ang hiwalay ang suspect na sa kanyang dating kapartner, ay hindi pa rin ito matanggap na may bago ng karelasyon ang kanyang ex at close pa sa nanay nito at kapatid. Yung bagong karelasyon nung close doon, yun ang matinding galit. Ako naman, kumbachero, kung hiwalay na, mag-move on na kayo. Move on na. Naghiwalay na nga kayo eh. Parang hindi na kayo, parang wala na kayong nakaraan. Talaga. Huwag mo nang tinitingnan yung picture, yung mga pagka nakita mo kung saan kayo bumisita dati, maaalala mo pa siya. Punta na sa isang bangkito doon sa isang maiisip mo. Yan kami umuupo dati. Tapos kakantahin mo yung kanta ni Richard Reynoso na maaalala mo pa rin ang mga yakap ko. Ayun, mukhang gano'n na nangyari. Pagka naghiwalay na, wala na. Kalimutan na. Wala na.
Move on. Oo. At tulad dun, yung babae, meron ng iba. Adi, ikaw din dapat. Diba? Maghanap ka na rin ng iba. O baka naman meron ka na, pero ang kanta mo, even now, when there's someone else who cares. Ganun, yung pala yun. Parang doon pala yung kanta na yun. Waiting just for me. Ni Barry Manilaw. Oo. Oo. Wag ganon. Move on na. Kuyang Els Bartolome, di ba? Dapat ganon. Move on na. Samantala, ito, nag-move on. Yung umandar yung isang truck. Kaya lang, sumalpok sa poste. Magdi-deliver yata ng harina. Nako. Merong mga sugatan. RH5, Val Gonzales. Kaminwal. Jerry at Anthony, critical isang pahinante at sugatan yung driver nito at yung isa pang pahinante. Critical ang kondisyon ngayon sa Quezon City General Hospital matapos na ma-aksidente dito sa kanto ng Congressional at Mindanao Avenue dito sa Quezon City. Itong wing van na dala-dala nitong tatlong mga biktima at galing ito ng bahagi ng North Luzon Expressway at pumasok dito sa Mindanao Avenue. Mukhang pupunta ng Katipunan dahil ito yung pinakadaanan mismo. Itong mga daanan mismo nitong mga truck na nagdadala. Nagdadala ng mga produkto papunta ng Katipunan. Dito nangyari. Kung makikita ninyo dito sa ating harapan, Jerry Anthony, itong isang poste na ito. Ito yung pinangga nitong truck na ito. Isang poste yung traffic signal light na ito. Durog na durog itong signal light na ito. Yung traffic light. Tsaka ano yan? May pader? Ano ba yung katabi ng poste? Bahayan ba yan? Pader na ito. Pader. Establishmento na ito Matibay, ano? Na ito. Yung dalawang pahinante, yung isa sa mga pahinante ay tumalon matapos na ma-alarma nung mangyari yung insidente. Yung isa sa mga pahinante tumalon, ayun, napagok dito sa may pinaka-kalsada mismo. At siya yung critical ang kondisyon sa Quezon City General. Dahil tumalon. Dahil doon sa pagtalon at hindi doon sa yung kasunod ng aksidente, tumalon ito, natakot. Ayun, dito siya. Pataas kasi itong sasakyan na ito, tumalon siya, yun, napagok, namali yung kanyang pagkakabagsak, napagok dito sa sementadong kalsada, yung kawawang pahinante, habang yung kasamaan pa nitong pahinante ay critical din ang nasa hospital din. Ang critical ay yung tumalon kasama yung driver na nasa pagamutan sa mga oras na ito. Sarado ngayon itong kahabaan nitong Mindanao Avenue, yung galing ng Congressional, galing ng EDSA, pumasok ng Congressional at papasok dito sa may bahagi ng Mindanao Avenue, palabas doon sa may Trinoma. Ito yung sarado sa mga oras na ito. Ayun, yung pakanan. Pakanan ng ng Congressional. Papakita ko lang, Jerry Anthony, yung sitwasyon ng tali ng trapiko sa mga oras na ito dito sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ito na yung napaka-traffic pa naman dyan. Galing yan ng NLEX. Galing ng North Luzon Expressway. Papuntang Trinoma. Correct, papunta ng Trinoma. Ito naman yung kanto ng Congressional. Papunta na ito ng Luzon. Papunta ng Katunyings. Baka sa Katunyings dadalhin niya arena na yan. Baka gagawin tinapa yan. Baka sa Visayas lang yan, partner. Correct, sa dulo ng Visayas Avenue. Dulo ng Visayas Avenue, kung galing ka ng elliptical road. Ito yung kanto nito. Sa mga oras na ito ay manageable pa naman yung daloy ng trapiko dahil nagpadala na itong mga itong Metropolitan Manila Development Authority ng sapat na bilang ng tauhan para igiya itong mga motorista. Dahil pero Val, sa mga oras na ito, isang lane ng Mindanao Avenue. Pero Val, sa sira na nakikita namin diyan sa ulo ng truck na yan, parang matulin ang takbo. Pero para makapagpatakbo ka ng matulin sa kurbadang sa parte na yan, hindi karaniwan yun. Baka nakapikit yan. Baka nakapikit habang nagmamaneho. Ang binabanggit sa mga investigador ng Quezon City Traffic dito ay mukhang
baka naghabol, makikita sa camera, baka hinabol yung Traffic light. yung red light. Red light. Yun. Oo. Talaga. Kaya ganito yung nangyari. At ang binabanggit pa, dahil wala na rito yung driver, wala na rin yung pahinante, ang binabanggit ng mga unang responder dito ay mukhang nawalan ng preno. Itong wing van na ito na naglalaman ng napakaraming mga arena. Yung residensya o yung mga biktima ay mga residente ng Pampanga. So ina-assume itong investigador ng QCPD traffic sector na galing ng Pampanga itong tunay-tuniladang arena na ito. Na kung titingnan ninyo, nakailang beses ng hakot yung isang maliit na truck ng Metropolitan Manila Development Authority at para matanggal dito sa lugar na ito unti-unti. Pero ang binabanggit ng MMDA, napuno na nila yung barangay hall na malapit dito sa lugar. Ng arena. Silang makakahakutin. Ano tatak ng arena? Patingin nga. Titingnan natin. Sige. Baka ngayon ko lang din nakita itong... Baka kung galing ka mo ng Pampanga, baka galing na Subic yan. May mga imported doon. Tinangan natin ang markings. Oo. Etong marina na ito, China-made ba yan? galing ng Subic Bay. Subic. Galing ng Subic Bay Freeport. Imported. Ayun nga, imported yan. Subic Bay Freeport. At ang kanyang brand name ay Masaya dahil ito ay gitara. Gitara. Teka, kumpiskahin mo na yan, Val. Alam mo na. Kumpiskahin mo na yan. Tapos pag-aalmusalin kita sa katinis, sama mo yung bata mo. Baka na kami mag-almusal. Sabihin mo, taya ako. Ayan ha. Ayan ha. Wala namang nasira, kaya kayong mga gaya ng sikat na Tunyeng restaurant, gumagawa ng mga pandikal. Pwede pa yan. Hindi mawawalan ng supply ng dahil walang natapon. Maayos yung packaging. Galing. Itong tunay-tuniladang at takot-takong mga harina na ito. Yun yung sitwasyon. At yung natatraffic ng gusto, Jerry Anthony, yung galing ng heads up, papasok ng Congressional Avenue. At sila natatraffic. Sila yung natatraffic. Yung mga papunta ng Luzon Avenue at maging yung papunta ng North Luzon Expressway at maging yung mga papunta ng Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. So yan ang sitwasyon mula rito sa na-aksidenteng wing van na nagtutulot na ngayon ng matinding traffic dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Yun nga ang hirap no? Kapag ma-aksidenteng ganun, ano bang gagawin mo? Tatalon ka ba? Ito, tumalon lalo pang napasama, nabagok. Hindi, baka nakikita niya siguro tatama yung windshield. Doon tumalon. Inunahan niya. Pero kung ang talon niya sakto lang, ayos lang. Tsaka kung may training, yung alam mo kung paano ka babagsak. Meron tumama. Ito, nabagok ang ulo yung parkour, yung magagaling sa parkour. Magagaling sa parkour, yung mga yun nga lang. Si Brian, magaling sa parkour. Si Brian. Nanonood nga lang ako yung may si Spencer Daton. Nakita niya kasi yung jowa niya na stranded sa snow. Baka si BP yun. Nakasakay siya sa tren. Nadaanan ng tren yung stranded niyang asawa doon sa may sa mga yelo. Tumalon ng tren Tumalon ng tren. Ako sumakit Dahil ako nang liit na gano'n parang ako nasaktan Pero nung pagbagsak niya, nakatayo. Maayos. Galing. So kailangan may practice sa gano'n. Yung pagbagsak Kaya ako nga lang tumatalon nakatapak lang ako ng bato habang tumatakbo ang kagandahan naman kong batsero, pagbagsak ko, hindi ako nabagok. Ang bumagsak na yung katawan. Dapat gano'n. Rolling. Yun, dapat gano'n rolling, Di ba yung mga nagpaparkour gano'n ang ginagawa. Pagbagsak ng gano'n sabay kaya lang bago ako bumagsak, natapilok na muna ako. Kaya na mag-apari pa ako. Para na yung parang may nagiging shock absorber yung yung katawan mo. Mario Joseph. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang ating word of the day ay
Kombatsero ng Bayan. Ayan. Kombatsero ng Bayan. Tandaan ninyo sa mga nakikinig at nanonood dyan, lalo na dyan sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Ayan. Aha. Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Andyan ang ating malakas Mga misis, wag yung pagbubuhatan ng kamay ang inyong mga mister. Sa Pinagbuhatan, Pasig. Ayun. Sama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isinapubliko na ng mga senador ang kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Tanging sina Senador Amy Marcos, Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa na lang ang hindi pa nagbibigay ng go signal sa Senate Secretary para ilabas sa media ang kopya ng kanilang SALN. Dalawang senador ang lumitaw na bilyonaryo. Ito po ay sina Senador Mark Villar na may net worth na 1.2 billion pesos. Kasunod si Senator Raffy Tulfo na may net worth na mahigit 1 bilyong piso rin. Samantala, si dating Senate President Cheese Escudero naman ang poorest millionaire, poorest millionaire na mayroon lamang na 18.8 million pesos na net worth. Charot, sabi ni Mother. Ba't may charot to? May karugtong na charot. Talaga? Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kung kayo ba'y magfa-file ng inyong SALN kahit na kayo'y hindi taga-gobyerno, magkano ba ang inyong net worth? Ay, importante, nalalaman din natin yun eh. Para alam mo rin kung paano ka gagastos, di ba? Kung paano ang magiging pananaw mo sa buhay sa paggamit ng iyong resources. Di ba? Napaka-importante nun. Nung araw kong batsero, ako yung taong ayoko na may utang. Ayoko nang may utang. Oh, tama, natatandaan ko kaya ayaw mong gumamit dati ng credit card. Yung
di ba yung ibang mga bangko, papadalang ka ng credit card. Oo, hindi ka naman nag-a-apply. Hindi ka nag-a-apply. Nabubusit nga ako doon sa mga Padala bangko ng na yun. padala. Sabi ko, bakit naman ako nagkaroon ng credit card? Hindi naman ako nag-apply. Hindi naman ako nag-apply dyan. Sinita ko nga yung isang bangko eh. Sinita mo? Sabi ko, bakit ba pinadala niyo ako ng credit card? Sabi sa akin ng manager, bakit ba hindi? Hindi ko naman sumagot din. hindi ko naman kasi yung pinapagamit yan. Binigyan lang kita ng option. Kung sakasakaling gugustuhin mo. Kung gugustuhin mo. Sabi niya, wala ka namang gagastusin niya kung hindi mo gagamitin eh. Ayan, totoo yan. Pero may mong alam yun. Pati sa, di ba, yung magkano ang monthly income mo, lagi mong kinukonsider ang kung magkano income, so doon nakabase rin kung magkano gagastusin mo. Tapos, para wala kang deficit. Hindi tulad ng Pilipinas. Ay, naku, Huwag niyong tutularan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay gumagastos ng mas malaki, higit na malaki sa kanyang kakayanan. Sa kanyang kinikita. Kaya nauobligang mangutang. Kaya baon tayo sa utang. Baon tayo sa utang. At ang inuutangan natin, hindi lang po mga dayuhan, lalo na ang mga Pilipinong nagpapautang. Totoo yan. Mas malaki utang natin sa domestika. May nakausap nga ako kumbatsero yung Grab driver, si Alan. Alan, i-text mo nga ako, ano plido mo? Si Alan, taga Bagong Silangan, tubong Bohol, na matagal nang naninirahan dito sa Metro Manila at nagmamaneho. Ang pamilya niya ay nasa Cebu. Dati na raw taga-subaybay ng 2x2 nung nasa DZMM pa. Hindi nawala nga raw. Tapos nitong lang niya na balitaan na nasa DZRH na tayo. Sabi nga niya, yung kanyang kinikita, minsan hindi kasya. Tapos meron daw mga text sa kanya, tawag sa kanya na mga nagpapautang. Bakit mo naman ba't naman ikaw ang laging tinatawagan? Kasi good payer daw ako. Ganun pala yun. Kapag ikaw nakapagbayad, talagang tinutokso siya. Kahit hindi daw niya kailangan, tinatawagan daw siya. Kaya napipilitan daw siya. Mangungutang. Ganun. Sabi ko, wag mong ginagawa yun. Pagtimpihan mo, wag kang maging marupok. Masyado kasing nabobola. Parang katulad ng isang video, yung sinabing may nanlilimos, sinabing ang kuripot mo naman, piso lang ibibigay mo, ang pogi-pogi mo. Nga, di gumagana. Kinilig. Talaga, pogi ako? Pogi-pogi mo, tas piso lang ibibigay mo. Sige, ito na, ang 5 piso. 5 piso? Ang pungay-pungay nga ng mata mo. Parang ganun ang dating. Magaling yung mga nagpapautang na yan. Pero kapag baong ka na sa utang, pag nakalubog ka na sa utang, hanip maningil yan. Pati ka mag-anak mo, sisingilin yan. Kaya mag-iingat. Kaya ako nabanggit yung dati kong batsero ay ayoko nang may utang. Dahil kung paano kaya ko pang, sabi nga pag maikli ang kumot, matuto kang mamuloktot. Pero kapag ka pala ikaw tumatanda na, pag tumatanda na, katulad ko, kahit papano, meron akong negosyo, hindi pala pwedeng hindi ka mangungutang. Hindi pwedeng mangutang. Lalo na sa negosyo. Alam niyo po ba na kapag ka ikaw pala may utang, lalo kang tuturuan nito na maging responsable. Matututo ka rin maging mas masipag. Ayan, dahil may babayaran ka. Meron kang obligasyon. Kaya buwan-buwan tinatanong ko dun kahapon nga, kausap po si Ate Angel Del Mundo. Sabi ko, magkano pa ba utang natin? Sabi ba naman sa akin, malaki pa po. Eto, may makakausap tayo na mukhang hindi naman kailangang mamaluktot sa maiksing kumot. Dahil pwedeng matulog na nakahubad. At hindi lang yon. May katabi kaya siyang kung matulog. Sabi niya natin, kumpatsero, baka kung saan pa tayo mapunta ng usapan. Si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Senate Finance Committee. Senator Win, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry. Good morning, Ka Anthony. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, bago lang tayo umalis dun sa usapang utang, Senator Win, kayo po ba, ano ang pagtingin nyo sa pagkakaroon ng utang? Masama po ba yung may utang, Senator Win? Bilang isa ang masama, para sa akin, Anthony, ang masama yung walang pangbayad. Ayun. So, ibig sabihin, utang ka tapos di mo pala kayang bayaran. So, yun ang masama. So, mga negosyo, even sa
fiscal management ay utang ay normal. Kasama yan sa pagnenegosyo, kasama yan sa fiscal management. Ang masama kasi, hindi mo babayaran yung utang mo, wala kang balak magbayad ng utang. Manunuba ang dating mo nun. Manunuba. Oo, kasi like for example, meron kang supplier, Anthony, may negosyo ka, meron kang supplier, tapos bibili ka ng bibili, pero wala ka palang balak bayaran sila. Yun ang masama. May balak ka man, pero hindi mo kayang bayaran dahil sumobra na. Kaya importante yung binanggit mo, Senator Win, yung fiscal management. Dapat marunong ka mag-manage. Ayan, Yes, tama. Which brings us whether negosyo or sa pagpapatakbo ng bansa, importante yung pagmamanage ng pera. Binanggit nyo na yung bansa. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Is there really such a thing? Hindi natin tatanungin. Hindi natin tatanungin tungkol sa pag-ibig si Senator Win. Tungkol sa budget dahil Finance Committee Chairman siya at budget season ngayon. Eto ngayon, Senator Win, paano ba natin masusolusyonan ito? Sumosobra ang Pilipinas sa gastos kumpara sa kinikita nito. So lagi tayong deficit. Nababaon tayo sa utang. Anong dapat na fiscal management ang dapat gawin natin? Actually, matagal deficit at matagal na rin tayo umuutang para pagtakpan yung deficit natin. Ang maganda lang sa mga huling taon ay mabilis yung paglaki ng ating ekonomiya. So ibig sabihin, pag lumalaki ng ating ekonomiya, mas marami tayong nakokolekt ng buwis at nababayaran natin yung utang natin. Kaya kung makikita natin itong mga huling taon, kahit na may utang tayo at deficit, na-upgrade tayo yung ating credit rating. No? Dahil nga nakikita nila maganda yung pagmamanage ng ating bayan. Ang kinakabahan lang ako this coming 2026, dalawang bagay. Unang-una, nabawasan yung DPWH budget dahil dito sa mga anomalya. At kung mababawasan ng DPWH budget, yung construction mababawasan. At pangalawa, yung issue ng corruption. Siyempre, maraming mga nababahala dito, maraming parang nagkaroon ng uncertainty, parang hindi natin alam kung ano nangyayari. At yan ay hindi maganda sa pagnenegosyo rin. So in other words, ang sinasabi po ninyo, baka maapektuhan ang ating ekonomiya dahil sa mga events na nangyayari ngayon. Sigurado ako makakaapekto yan. Like for yung bawas tayo ng construction dahil nagbawas ang DPWH ng budget, mas konting contractor ang makukuha nila, mas konti ang kukuning trabahador. So makakaapekto rin yan sa employment natin. Kaya kailangan hanap tayo ng ibang paraan para matulungan natin itong mga construction workers siguro sa ibang project. Ilipat natin to sa, let's say, sa DOTR para doon naman sila magtrabaho. Ang sabi nga nila, ang infra spending, yan ang talagang driver ng ekonomiya natin, no? Correct. Tama ka dyan, Anthony. Infra spending talaga ang pinakamalaki sa atin. About siguro mga 14% of our economy. So, malaking bahagi yan ng ating paglaki ng ekonomiya. Pero sa budgeting po, gaano po ba kalaki ang porsyento ng budget ang inilalaan natin sa pagbabayad ng utang? Sabi nyo, good payer naman tayo. Gumaganda pa yung ating credit rating. Ilang percent po ng budget natin ang debt servicing? Kung ang debt servicing, siguro mga around 18 to 20% ang pumupunta sa debt servicing. Malaki yung pumupunta sa debt servicing dahil nga una-una, meron na existing na utang, so binabayaran natin yun. So mga around, let's say over the average, mga around 15%, more or less lang. 15%? Naku, napakalaki yan. Darating kaya ang time? Malaki. Darating kaya ang time na liliit na yan o kaya dumating ang time na halos wala na tayong utang, Senator Win? Ang pinaka-importante, tuloy-tuloy yung paglaki ng ekonomiya natin. Kaya nakikita ko dapat hindi bumababa ng 5.5
to 5% or kung mas mabilis pa, mas maganda. Kasi pag lumalaki yung ekonomiya natin, mas maraming negosyo, mas maraming nagbabayad ng buwis, hindi tayo magkakaroon ng problema sa pagbabayad ng ating utang. Ang problema po natin ngayon, tumalaki ang halaga ng dolyar, mihina ang piso, ano po magiging epekto Isa pa nito yan, sa ating utang? Ang ibang utang natin dollar denomination Correct. 30% ng ating utang ay dollar denominated. Sigurado ako may impact yan kasi lalaki yung natin sa dollar. Dahil pag humihina ang peso, lalaki yung utang natin sa dollar denominated. Ang kagandahan naman over the years, nakita ko from 50% ng dollar denominated, naging 30% na lang ngayon. No? So, in that sense, na ma-manage nga para hindi magkaroon ng tinatawag nilang currency risk. Dahil hindi natin kontrolado yung ating peso. Depende yan sa nangyayari sa Amerika o nangyayari sa ibang lugar. Nabanggit ninyo yung budget ng DPWH, malaki ay binaba ngayon, pero pwede naman sa iba talaga, ililipat lang sa iba, DOTR, DepEd o kaya sa iba. At yung budget natin, hindi naman bumababa taon-taon, Senator Win, di ba? Pataas nga ng pataas. Hindi naman. Tama, hindi siya bumababa taon-taon. Yung paglaki lang o yung growth, no? Yung paglaki o gaano kabilis silang paglaki yung ating budget, yun lang ang nag-iiba-iba. No? Pero traditionally, even yung pandemic, lumaki rin yung ating budget, pero konti lang. No? Hindi ba sobra-sobra yung pangungutang natin, Senator Win? Kailangan talaga i-manage yan, Anthony. Dahil hindi rin tayo pwedeng sobra umutang na alam natin mababa yung ating paglaki ng ekonomiya. Sabi ko nga nung isang budget hearing na importante na tuloy-tuloy yung paglaki ng ating economy. Importante na mayroon tayong investors, maganda yung patakbo ng ating ekonomiya. Kaya itong corruption issue talagang, siyempre kung investor ka, maririnig mo may ganyan na issue, hindi ka papasok dyan o mag-wait and see ka. So, kaya itong corruption issue, mayroon talaga yung epekto sa pag-iisip ng mga negosyante. At yan ang buhay ng ating ekonomiya, negosyo. Kung ang negosyante ay nahihirapan magnegosyo o hindi papasok, babagal ekonomiya natin. At yan nga yung issue ng flood control na yan, flood control projects. At kayo pa mismo yata yung nakadiscover nitong nakaraan, yung mga farm to market roads. Diba, nabanggit nyo, isa pa rin yan. Napakamahal ng overpricing no? Tapos meron pa sa mga ghost, hospital, ghost... mga super health centers nila. Health centers. Super health centers. Eto ho, dahil sa ang issue ay natuon ng husto sa mga budget na nailalaan sa mga mambabatas, mga legislators, senators and congressmen, hindi ko kaya pwedeng kahit na dito man lang sa 2026 wag mo nang para maging malinis at walang hindi na pagdudahan ng mga mambabatas na dito na naituturong silang mismong may kasalanan dito sa corruption na ito. Wala muna. Pwede po bang mabuhay ang mga legislators nang hindi muna kayo mag-identify ng mga projects, Senator Win? Pwede, Anthony. Pwede, Jerry, dahil like kami sa Senado, ako parati kong sinasabi kung maging active sa committee o active ka sa mga pag-uusap, pwede ka rin manalo dahil ang senador naman, technically, buong Pilipinas ang constituency mo. Tama. No? So, kung ikaw ay very active at naririnig ka ng taong bayan, mananalo ka at mananalo, iboboto ka ng taong bayan. So, technically, pwede. Sa congressman, mas iba ang sitwasyon dahil meron silang distrito at araw-araw pinupuntahan sila ng kanilang mga constituents. Pero ang aking pananaw dyan ay pwede ka rin naman tumulong dahil pagtulong naman ay alam mo naman kung gaano kalaki yung distrito mo at ano ang kailangan mo para matulungan sila. So, iwan lang natin sa ganun. May ibang paraan. Labis-labis at wag ng sobra-sobra. May ibang paraan sa pagtulong sa constituency. Lalo na't ang nakakaalam naman, Senator Win, ng mga projects o mga dapat gawin dyan sa isang particular na lugar, hindi naman ang senador, hindi naman ang congressman. Ang nakakaalam niyan, yung local government units at DPWH pa rin.
Kaya nga ang nangyayari yung DPWH ang lalapit kay congressman o lalapit kay senador para sabihin na ito ho yung mga project diyan sa lugar na ito na kailangang ponduhan. So kayo naniniwala na pwede, Senator Win? Sa senador pwede. Sa congressman, ang kailangan nila doon ay mag-coordinate with the LGU at coordinate with the local agencies. Kasi ang congressman rin ay mamamayan ng lugar na yun eh. So kailangan din niya mag-coordinate kasi kung mamamayan ka ng lugar doon, apektado ka rin ng problema. So kailangan lang mag-coordinate with the LGU at with the local offices. Like for example sa DPWH, lahat ng distrito merong tinatawag na district engineering office na pwede silang mag-coordinate doon para hindi nilang parang bula na lumalabas yung project na hindi coordinated. Doon kasi nagkakaroon ng problema lately na 'di ba may mga ginagawa sa Mindoro na project na hindi alam ng governor. Ayun na nga. Hindi alam ng local. Yun ang problema, no? Walang coordination. Yung pero alam nyo, kung maayos lang talaga, Senator Win, kung walang iniisip na corruption, walang iniisip na corruption o walang iniisip na kumita o magkamal ang isang congressman or senator for that matter, napakaganda po ng proseso nung nakikialam yung congressman eh. Yung ano ba tawag doon, yung Regional Development Council. Tama ka doon, Anthony. Ang ganda-ganda, naririnig ng congressman kung ano yung talagang kailangan. Pero ang problema nga ang nangyayari, kita ang naging primordial consideration. Yes. Tama ka doon. Ang nagiging problema kasi bago pa mag-propose ng proyekto, meron ng kausap na kontraktor. Yun talagang nangyayari. Nagpropose ka ng project dahil may kausap ka ng kontraktor. Yun ang naging sanhi ng corruption. Pero kung susundan yung proseso, meron pang ang Barangay Development Council, meron City Development Council, Regional Development Council, Provincial Development Council. Wala namang problema kasi from pinaka-basic na unit hanggang pinakamalaking unit. Alam yung kailangan. Kaya nga yung contractor dati na laging kausap, dahil sabi ng contractor, ba't ba lagi akong kinakausap nito? Ako na nga mag-congressman. kaya ganun na nangyari. Yun na nangyari. Pero alam mo, Senator Win, minsan naka-observe ako nung Barangay Development Council. Ang dami ko natututunan. Ang ganda-ganda nung proseso talaga. Halimbawa, yung eskwela, yung teacher, yung principal, na ipopropose niya kung ano yung talagang kailangan. Kaya yung line item budgeting, sobrang ganda talaga. Ganda kaya ang nangyari, kawalangyaan ang inisip ng iba. Hindi ginawa yung sinunod yung proseso eh. Ang ganda ng idea. Tama ka, Anthony. Nung mayor ako, meron kaming City Development Council. From barangay to City Development Council. So doon namin binubuo yung mga projects na kailangan ng syudad. Tapos naging chairman rin ako ng Infrastructure Committee ng Regional Development Council. Kaya nakikita namin doon, natatandaan ko si Mayor Bayani pa nga yung aming chairman noon. Nakikita namin yung proyekto ng buong Metro Manila. So yun naman ay pinapropose namin sa DBM. No? So talaga may proseso siya. Pag nasundan yun, coordinated lahat ng project. Ang nagiging issue dyan ay kahit yung pinapropose namin sa DBM, hindi naman nasusundan dahil nga may kulang yung pondo, kulang yung fiscal space, at doon na nagiging problema. Kaya suggestion namin dapat bigyan ng malaking pansin ng mga Regional Development Council. Ayun dito lang ho, Senator Win, sa 20 total malapit ng hindi pa ba huli ang lahat para sabihin natin na para mawala na yung agam-agam, mawala na yung duda ng mga tao, dito man lang masimulan sa 2026 ipaubaya na muna natin sa mga regional development councils at wala nang o sa mga LGUs at sa DPWH o sa sinumang government agency ang pag-identify ng project at focus muna sa legislation ang mga senador at kongresista. Pwede kaya yun? May time pa ba para gawin yun, Senator Win? Jerry, talagang yan talaga natumbok mo yung pinaka-importanteng tanong dito sa Senate. Usap kong ng kanilang naisip na abayan na natin sa mga agency
yung pagpropose. Kung meron mang papalitan, yung mga importante lang papalitan, may dadagdag. Kung may mga idadagdag lang sa mga importanteng idadagdag, pero wala na munang mga proyekto na panglokal. So yun yung takbo dito sa Senate. Pangkausap pong senador. At gusto nga nila mag-concentrate na lang sa yung tinatawag nating institutional amendments, yung mga kailangan lang ng mga ehensya. Sa Congress, hindi ko masasabi yan dahil obviously iba naman ng kanilang pananaw. Pero sa Senate, yun ang takbo dito. Yung po bang unprogrammed appropriations, ano bang stand nyo doon? Ako personally, gusto kong tanggalin yan except yung foreign assisted project. Dahil yung foreign assisted project, may loan, no? So may kabanggayan. Pero the rest, sa aking pananaw, pwede naman ilipat yan sa program appropriation. Kasi in the past na, so talaga nakita ko na, for example, in 2024, 80 billion ang inilabas para sa flood control galing sa unprogram. Napakalaki. Nung previous year, no 2023, 23 billion lang. Tapos lumobo to 80 billion. So, naabuso talaga yan in the past. Okay, mga ilang mabilis na items na lang. Yung pong ginagawa ng DepEd, iliilipat, aalisin na po ba sa DPWH yung pong Pondo sa school buildings. Construction ng school buildings o classrooms? Hindi na magiging DPWH ang sole construction arm. Biro Anthony, ngayon katapusan na ng taon, 22 classrooms lang ang naipatayo. Hindi talagang kung ganyan ang bilis ng pagpapatayo nila, hindi natin matatapos sa lahat ng pangangailangan natin. So nag-usap kami ni Secretary Angara, ang gagawin namin this coming year ay payagan ang DepEd na makipag-MOA o makipag-partner with LGUs, with the private sector, with NGOs para mabilis yung construction. Ngayon kasi nakatali yung kamay nila sa DPWH at doon sila nahihirapan. So doon po sa yung pong 2026 budget, ano po yun? Flexible na po ang DepEd doon? Yes, flexible na. Kung gusto nila DP, pwede pa rin. Pero alam ko, ang gusto na nila ngayon ay mag-PPP para mabilis yung construction. Mas maganda nga po yung PPP. Kailangan pa ho ba ng bukod na batas doon para i-PPP ang mga classrooms? Kailangan. So, ilalagay na lang namin yan sa budget para mapayagan sila. Hindi na kailangan. Sa GAA na lang ilalagay. GAA na lang. Yes, ilalagay na lang doon. Opo. Okay. So, last na lang. Ang farm to market roads, wala na rin sa DPWH. Bahala na yung DA doon? Correct. Ganun yung gagawin namin dahil marami silang nakitang overpricing. Yung iba hindi natatapos. Marami silang nakita na, for example, ang naka-estimate doon 2 kilometro natatapos lang 200 meters, 100 meters. Wala ka talaga matatapos kung 100 meters. So, ililipat na lang sa Department of Agriculture. So ano na lang gagawin ng DPWH? Wala na. Ano na lang, yung kanilang tulay, kalsada. Mga main roads. Mag-repair ng kalsada. Actually, dahil nga sa nangyari, tama ka Anthony, dahil sa nangyari talagang pabawas yung budget nila. Kasi maraming una, hindi to budget ni Secretary Dizon. Hindi niya ginawa itong budget, no? Galing pa ito sa dating secretary. At alam naman natin, yung mga dating administrasyon ng DPWH, talagang parang yung ginawang budget ay hindi pulido . Okay. Senator Win. May mahabol . Sabi po ni Jay Hernandez, Senator Win, malamig daw ba Pasko mo ngayon? Hindi pa naman lumalamig yung panahon. At hindi kailangang mamaluktot sa isang kumot. Senator Win, salamat po. Haba namang kumot natin. Thank you. Senator Win, thank you. Thank you, Jerry. Senator Win Gatchalian, Chairman, Senate Finance Committee. Loko to si Jay Hernandez . Inihabol pa yun. Diskitahan mo pa yung lamig ng Pasko . Jerry Bach at Anthony Tabernas sa 2x2 sa DZRH. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos balik Pinas na matapos ang ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Biyahing South Korea naman bukas para sa APEC Summit. PBBM balik Senado ibabasura ang 42 billion na nakalaan sa Social Assistance Program sa 2026 budget bill. Due process sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos. Bureau of Customs itinangging may gumagamit ng Rolls-Royce ng mga diskaya sa Metro Manila. Tinawag na fake news. Response time ng PNP 3 minuto na lamang mula sa dating 5 minuto sa tulong ng Unified 911 hotline. At senior citizen nakasambahay sa Rizal, patay ng pukpuki ng grinder ng kasamang caregiver. Nako, sila nag-aaway. Oo. Nangyayari yan sa mga bahay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. 7:25 ang ating oras. Mukhang mainit ang ulo ng mga taga-Comelec. Ang daming dinindisqualify. Sabi siguro ng Comelec, walang barm election, wala kaming magawa. Mag-disqualify na lang kami. Sabi nga natin, ilan yun? Tatlo yata ito, sabay-sabay. Sa Albay, si Governor Noel Rosal. Sa Tarlac City, si Governor Susan Mayor Susan Yap. Oo. Tapos saan pa yun, Mother? Sa Kabuyao. Si Mayor Haen. Mayor Haen ng sa Kabuyao. Si Chairman George Garcia nasa linya natin. Mr. Chairman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hindi, naka-con tayo, naka-zoom. Naka-zoom. Ayan. Sayang naman yung bulaklak ni Chairman kung di natin papakita. Chairman! Opo. Ayun. Tunying Ka Jerry, umaga po. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Matagal-tagal nga pala nating hindi nakausap si Chairman. Totoo po ba na may bago ng girlfriend si Daniel Padilla? Kamukha niyo raw kasi si Daniel Padilla eh. May bago na raw girlfriend si Daniel Padilla. Meron na. Yung anak ni John Estrata. Kaya hindi na siya pwedeng tawaging Katniel. Katniel Padilla. Ganun. Yan ho bang orchid sa likod niyo? Totoo? Hindi po yan. Mga peke. Ang bihira. Gandang-ganda pa naman ako. Sabi ko, sariwa-sariwa. Mula pa nung ganyan na yan eh. Dapat talaga, ganyan na lang. Artificial. Artificial na lang. Chairman, ano ba? Bakit sunod-sunod itong mga disqualify ninyo? Unahin nga natin yung sa Albay. Yan po yung ilang mga natitira mga kaso, Katunying Ka Jerry. Yan po sa Albay. Ang ombudsman na kung saan ang sabi ay perpetually disqualified to hold public office yung naturang opisyal na nanalo nitong nakarang halalan. Ang maaaring yung desisyon ng Office of the Ombudsman ay na-reverse ng Court of Appeals. Yan po kasi yung sinasabi at pinabalita. Subalit ang desisyon po kasi ng opisina ng Ombudsman sa administrative na kaso ay immediately executory. So no choice po ang COMELEC kung hindi po ipatupad po ito. Kung sa bagay, yan naman po desisyon namin ay subject pa sa motion for reconsideration and therefore yung pong naturang opisyal ay mananatili sa kanyang pwesto hanggat hindi po nagkakaroon ng pinal na desisyon ang Commission and Bank. So yung nagkaroon ng desisyon ng Ombudsman perpetually disqualifying Governor Noel Rosal pero na ni-reverse ng CA.
Yes po, meron daw pong reversal kasi yan ng Court of Appeals. Pero alam niyo po kasi habang naka-apila iyon, hindi magiging final yung desisyon. Subalit, yung desisyon ng opisina ng Ombudsman ay kaagad ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Pero ngayon pong nalaman na meron ng reversal ng decision, binago ng CA, ano hong mangyayari doon? Kung na-reverse naman na, so parang walang ganong parusa sa kanya. Total naman po, Jerry, Katunying, meron naman pong siguradong ipafile na motion for reconsideration at tingnan natin kung yun po ang babanggitin at sasabihin po nila at mga iba pang bagay. Sa amin po sa komisyon, habang merong motion for reconsideration, ay hindi po dapat at pwedeng maipatupad yung naging desisyon ng Commission Division at ito po ay kinakailangan mapag-aralan muna ng Commission and Bank. Tingnan po natin kung ang aming desisyon ay magkakasabay doon sa magiging desisyon naman, doon sa apila, doon sa Court of Appeals o kung hindi man sa Korte Suprema. So parang sinasabi ninyo, kung halimbawa ang Supreme Court naman ay i-uphold ang desisyon ng Ombudsman, mawawalang saysay naman yung reversal na ginawa ng Court of Appeals. Opo, ganun pala ang magiging ending. Supreme Court pa rin ang ending. Opo, maaaring maging basihan din ni COMELEC doon sa kanyang magiging desisyon sa motion for reconsideration. Although, syempre, hindi naman po kami nakadepende doon. Kaya lang, hindi po ba tama rin naman, magandang hintayin din yung disposisyon ng kataas-taasang hukuman sa bagay na yan. So habang walang final decision from the Supreme Court, kung sakasakaling aabot na nga doon, mananatili pa rin sa pwesto si Governor Rosal. Hanggang sa kasalukuyan po, siya pa rin po ang gobernador ng probinsya ng Albay. Sa mga kababayan natin dyan po sa Albay, huwag po kayo mag-alala at wala pong tanggalan muna na mangyayari sapagkat meron pong motion for consideration naman yung naturang opisyal and therefore hanggat naandyan yung kaso, hanggat amin pong nililitis, ay mananatili po sa pwesto si Governor Rosal. Doon po alimbawa sa mismong dahilan kung ba't niyo po siya tinatanggal sa pwesto, ba't kayo umabot sa ganong desisyon, kung sakali in the event na i-uphold po kayo ng Supreme Court, sino po ang papalit? May bagong desisyon na po, Katunying, Jerry, ang ating kataas-taasang hukuman. Most recent lang po yan, ilang buwan pa lamang ang nakalilipat. Ito po yung kaso ng Mangunguadatu versus COMELEC. Ang sabi po ng Korte Suprema, inaabandona na ang tinatawag na second placer rule. Baliwala na po ang second placer rule at therefore yung kaso ng Halosos versus COMELEC ay baliwala na rin. Kaya po sa lahat ng kaso ngayon, whether disqualification, cancellation of candidacy, or denial of due course of candidacy o yung pagsisinungaling, ang uupo na po Katunying, Jerry, ay yung succession sa governor, yung vice governor, sa mayor, yung vice mayor naman. Ganun na pala. Ganun na pala. So, parang bagong batas na yon. Kailan po itong Mangunguadatu doctrine? Kung hindi po tayo nagkakamali, ito po'y nailabas noong buwan ng Hunyo lamang. Bago. Itong taon na ito. Ito pinakabago. Although, yes po, yan po pinakabago. Inabando na po yung doktrina ng Halosos versus COMELEC na napakatagal ng doktrina na ang second placer ay pwedeng makaupo kung kinansila ang certificate of candidacy ng kandidato sapagkat lahat ng boto ay kukonsider na stray. Hindi po ba yun nga ang mas karapat-dapat na doktrina? Kapag ab initio, yung from the beginning. Kumbaga, from the beginning, parang walang saysay yung kanyang kandidatura at ang kanyang boto walang halaga rin. Yun po yung dating doktrina dahil siyempre from the very start as if hindi naging kandidato, therefore ang sabi ng doktrina kung sino yung natitirang kandidato lamang, yun dapat ang mapoprima kung siya ang may pinakamataas na boto. Ngayon po, hindi na. Kahit po declare na baliwala ang kanyang candidacy from the very start, ang makakaupo pa rin ay succession kung sino ang pangalawa doon sa posisyon. Kung vice mayor yan, yung vice mayor. Kung governor, vice governor. Hindi ba kayo pumalag sa Supreme Court nung ilabas nila yan? Sinabi niyo, hindi pwede yan. Hindi pwede yan.
Kami po kasi ang nanalo doon sa Korte Suprema, doon sa mismong sa issue kung talaga bang dapat disqualified o hindi o canceled o hindi, yung candidacy ng naturang petitioner doon, yung mga Wadatu. Pero doon sa issue ng bigla po, hindi po kasi namin issue yung tungkol sa kung sinong makakaupo eh. Dahil ang pinaupo ng COMELEC, yung second placer. Hindi na po kami nagmanifest na po kami na tinatanggap na namin yung desisyon ng Korte Suprema. Subalit, yung private respondent sa kasalukuyan ay nakapag-file pa rin ng motion for reconsideration. Pero kung hindi nyo naman po pala ni-raise yung issue na yon, bakit ginawa ng Supreme Court yun? Hindi ba judicial legislation na yon? Yung po ang sinasabi ngayon ng private respondent na hindi naman daw po issue, ay bakit nagkaroon ng desisyon tungkol sa bagay na yon? Hindi naman daw po pinag-uusapan kung sino dapat ang uupo, kundi ang pinag-uusapan na lamang ay kung cancelled ba o hindi ang candidacy ng naturang petitioner. So yung po, sa kasalukuyan ang nasa Korte Suprema pa, ginalang na po namin yon, Katunying ka Jerry, and therefore in fact po, may mga kaso kami dito na hindi namin mailabas sapagkat hinihintay din namin sino ba talaga dapat ang pauupuin. Yung vice mayor ba, vice governor ba, o yung succession. Yung hindi ho kaya lalabas kami ngayon. Hindi ho kaya para lang sa particular na kaso lang na yun yung naging desisyon nila at hindi dapat na maging pattern sa iba pa. Parang lumalabas po, Jerry, para applicable sa lahat. Basta po, wala nang distinction kapag disqualification at saka po cancellation ng candidacy. Wala na po halos distinction sa effect. Lumalabas, basta lumabas ang desisyon pagkatapos ng eleksyon, kahit pa yan cancellation, pagsisinungaling, ang makakaupo, succession. Kapag kaya ni disqualification dahil nag-violate ng rules of the game, halimbawa vote buying, ang makakaupo, succession. Nawala na po ng distinction. Kaya ang problema po namin, Katunying ka Jerry, dahil po dito sa, with all due respect, dito sa desisyon na ito, kinakailangan pala namin desisyonan ng lahat ng mga kaso bago mag-eleksyon, lalo na ang cancellation, kasi nga po, otherwise, ang magiging implikasyon, ang makakaupo yung succession. Yung succession. Okay, i-educate nyo nga po kami, yung po bang halusos doctrine, kung saan ang second ang candidate who garnered the second highest number of votes ay umuupo. Gaano katagal na po ba 'yon? Naku, mahigit na po 2 dekada. Halos 3 dekada na po natin yon yung kaso na yon. Kasi nga po, Katunying ka Jerry, ang sabi po doon, nagsinungaling. Pinaparusahan, hindi naman dahil sa hindi qualified, kundi nagsinungaling sa kanyang edad. Nagsinungaling sa kanyang citizenship, sa kanyang residency o domicile na tinatawag, sa pagiging able to read and write, o kaya naman sa pagiging registered voter. Pagka nagsinungaling ka, ang parusa dyan, kanselado ang iyong candidacy. Ab initio. Ab initio. Void ab initio from the very start ang iyong pagpapile ng candidacy. Oo. Imagine niyo, for the past 2 decades ikanyo, yan po ang umiiral na doktrina, and here came the new composition of the Supreme Court reversing its own. Ang sarili niyang doktrina na Supreme Court din ang may gawa, just after 2 decades, 2 decades lang pinag-uusapan natin, hindi ho ba nakakalito yun? Talaga? Hindi ho ba kayo humingi ng clarification sa Supreme Court tungkol dyan, Chairman? Actually po, tama po kayo, Katunying ka Jerry. Yung pong final namin, maaaring hindi man siya motion for reconsideration, subalit sa lahat po ng aming pong mabigat na paggalang sa kataas-taasang hukuman, humihingi po kami ng guidance din doon sa issue ng second place rule. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat may kaibahan po kasi yung cancellation at saka disqualification. Ang cancellation, pag na-cancel ang candidacy mo, hindi ka pwedeng mapalitan sapagkat as naging kandidato. Sa disqualification, ikaw lang ay naniko, kumbaga sa basketball, naniko ka, thrown out ka lang, pero pwede kang i-place, pwede kang mapalitan. So, at pagkatapos, yung pong cancellation, pwedeng i-file lang yan 25 araw pagkatapos ng filing ng candidacy. Yung disqualification, pagka nag-vote buying ka, pwede i-file yan basta bago mag-eleksyon, bago mag-proclamation. So yan po yung mga kaibahan para po anong nangyari, paano po yung epekto ng kaibahan na yan versus doon sa epekto, versus doon sa epekto pagkatapos ng halalan. Hindi, saka, teka muna, itong pinag-uusapan natin, halusos doctrine.
Pero Opo, ito, tama po kayo. very recent lamang, just last year, the same Supreme Court, maliban kay Justice Raul Villanueva, nagdesisyon na si Congressman na naging Mayor Pido Garbin ang siyang uupo kapalit nung Mayor Rosal na asawa ni Rosal ng Legazpi. Hindi Tama po ba kayo. second placer doctrine yon? Yes po, tama po kayo. Pero ito rin po ang importante doon. Buti po nabanggit niyo yung kaso. Sabi po ng Korte Suprema na ang kagalang-galang na Korte Suprema, doon po sa kaso ng Pido Garbin as against doon sa asawa naman po nitong si Governor Rosal na si Geraldine Rosal, ang tawag po nila dyan, Tonying Jerry, pro hac vice. Ano po yan? Applicable for this case only. Ayun nga yun. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawing pabatihan sa mga susunod na kaso. Ang daya nun, applicable lang doon pero sa iba hindi. Tapos itong mangudadato applicable sa lahat. Parang Hindi, daya naman yan. Ang hirap Justice Esmundo, hindi naman yata Chief Justice, hindi tama yan. Ang hirap lunukin doon May hihirapan po ultimo mga law students sa pag-nguya po dyan kasi pareho kung cancelled ibig sabihin kung void ab initio ang certificate of candidacy, it follows na yung may pinakamaraming boto. Siya ang dapat umupo. Tapos ngayon ay magiging mangudadato. Hindi na, daya. Katingin ka, Jerry, yung po ang dahilan kung bakit doon sa pangalawang kaso na inyo nabanggit kanina lamang, yung kaso naman doon sa Tarlac, ang naging desisyon ng Comelec and Bank ay kansilado ang kanyang candidacy sapagkat doon po sa issue ng residency ay hindi po naging makatotohanan ang kanya pong sinasabi. Ang Comelec ay vice mayor at hindi po yung second placer. So vice mayor dito sa Tarlac ang pinaupo ninyo. Dahil nga sa decision ng Supreme Court. Opo, dahil nga po sa mga dato case. Parang magse-second round tayo dyan dito, Chairman. Hindi kami Teka, hindi na kayo susulat hindi na kailangan sumulat, Chairman, sa Supreme Court para ilinawin yung ruling na yan? Ito po, Tony Kajeri, napaka-importante. Dito po sa Tarlac, dahil nga po sa pinatupad namin, in-apply namin yung mga dato case. Ngayon, kung sakali po, sure na tataas po sa Korte Suprema yung pong hindi pinalit na nakaupong mayor. At dahil po dyan, tingnan po natin kung ang Korte Suprema ay mag-i-issue ng restraining order sa Comelec. Po, halimbawa, babagin po yung doktrina. Yung po yung natin ngayon upang masubukan natin yung visa nung kaso ng Mangudatu versus Comelec na inabandon ang second placer. Okay. Chairman, susunod na kabanata. Susunod na kabanata, hintayin natin. Salamat po, Chairman. Thank you, Chairman. Salamat po, Katunji, Jerry. Mabuhay po. Chairman George Garcia ng Comelec, Sherwin Alvaro at ang ating mga average reporters. Kayo na susunod. Oras! Kapopoy, 41 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero. Woo! Napapansin mo ba na habang tumatanda, yung mga magulang natin parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Nako, sinabi mo pa. Magugulat kasi matatanda mas ganado pang makipagchismisan Kaya nga tatanong, si Daniel Padilla pala bago na yung may bago ng jowa. May bago ng jowa. Si John Lloyd pala, si Ellen Adarna, puro ganon. Ganado sa ganon. Si Derek, wala na raw. Si Ellen Adarna pala, tinanggal na yung apelidong Ramsey sa kanyang social media account. Diba? Yan ang mga matatanda. Nahihilig sa chismis kaysa sa pagkain. Tama ka dyan. Pero delikado kapag kulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit ng mga seniors. Nako, tama ka, kumbachero. Kaya ako, tinututukan ko. Si Nanay Benny lang Lagi kong pinapainom ng N+ Gold. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs, at soy-based protein. Hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Uy,
Thank you pala kay Tita Helena Nagales na bumabati sa atin, kumbatsero, sa pagiging number 1 ng DZRH. Ay, thank you po ulit sa inyo, mga kababayan. Salamat po. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! May nanalo na! May nanalo na! Sherwin, go, go, go! Yes, Katunying, Jerry, ito tuloy-tuloy ang tagaluto. Yan, no? Tagaluto. Dahil siya pala tagaluto, ha? Magluto dahil may TV. Sa DZRH ang ating tagaluto dito sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Nakakailang buhat ka na ng kaldero, kuya? Marami na, sir. Kaninang madaling araw pa ako, mga alas 3. Ano ang niluluto? Nakatutok na rin sa DZRH. Ito masabi mo kanina. Nanonood kasi siya. Nanonood siya. Nanonood yung sarili niya. Ano mga niluluto ni tagaluto? Ano niluluto mo raw? Marami, sir. May sinigang na baboy, tinola, sinigang na bango. Puro may sabaw yun, Puro may sabaw, Patingin nga nung niluluto mo, kuya, ang tagaluto. Tinangan natin. Ito, sir, yung Bicol Express. Uy! Naku! Pero Bicol marami Express na akong naman. luto sa labas. Matindi. Talaga. Ano ba yung gamit ninyo? Cable ba yan o YouTube? Cable. Signal po, sir. Signal. Ayun. Channel 18. Pambihira yun, Oo, biruin mo talagang habang nagluluto siya, nakikisabay sa hagikika nyo dahil ngayon araw ng Friday. Dahil kabisado niya. At ano ang ating word of the day, kuya? Kumbatsero ng bayan. Yay! Yan, dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Katunying. Thank you, kuyang tagaluto. Ito na kanina, matagal niya na daw inabangan to. Yes, sir. Matagal na akong nag-aabang na magawi yung DZRH dito, sir. Natsempohan naman ako. Sakto, no? Ayos. Ang ganda ng kusina mo, kuyang. Malinis. Oo, di ba? Ang napakalinis, napakayos at napakasarap ng pagkain. Sinubukan na natin kainin kanina. Bukod dyan, siyempre meron kang nakuha mo yung ating word of the day. Meron kang DZRH mini component. Meron kang DZRH grocery at siyempre DZRH t-shirt para sa inyo ng mga kasama mo rito. Kasama ko yung asawa ko, sir. Ay, nako naman. Ang sweet-sweet. Mga taga Nueva Vizcaya, sir. Ilocano. Mga taga Nueva Vizcaya. Oy, Nueva Vizcaya. Vizcaya, sir. Vizcaya. Ayos. Thank Salamat you. po. Thank you. Salamat, sir. Thank you po. Maraming salamat at sa mga nagsimula ng 1,000 pesos gaya ng ating tagaluto. Yan na, pwede kayo manalo ng 1,000 pesos basta tumutok lang sa DZRH Pasko Panalo Promo. Number 6, Sherwin Batalfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng mga illegal online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Yun, ganun sana. Regular pong ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. At sinabi ni Chairman Altenco ng PAGCOR, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang mga kliyente. Yun! Samantala, mahigit sa 17,000 katao daw po ang maagang bumisita sa sementeryo dyan sa Manila South Cemetery. Aba, ang dami, no? Ang dami. RH15 Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying, mahigit 17,000 katao na ang maagang bumisita sa mga mahal nila sa buhay na nakahimlay dito sa Manila South Cemetery ilang araw bago ang undas
Sa panayam ng DZRH News, sinabi ng Manila South Cemetery OIC Director John Mark Mendez na nagsimula yung dagsa ng mga bisita noong araw ng Linggo at mahigit 5,000 na yung nagtungo sa sementeryo kahapon lamang. Inaasahan daw na papalo sa 600,000 hanggang 1,000,000 yung mga bibisita sa sementeryo kung saan mahigpit na ipinagbabawal yung overnight. Bawal na rin yung anumang uri ng sasakyan sa loob ng sementeryo pero meron daw na libreng sakay sa loob para sa mga priority sector. Pakinggan natin si Mendez. Naka-ready na po tayo. Meron po tayong Philippine National Police, Manila Police District, MDRRMO, and Manila Health Department, Red Cross, Manila Traffic Bureau. Meron na din tayong libreng sakay, libreng tubig, wheelchair. Handog po sa atin yan ng ating buting Mayor Francisco Moreno. Para sa mga priority natin po kasi yung senior citizen, mga lola't lola, PWDs, buntis. Din naman ni Director Rafi Mendez, maaaring magtungo sa sementeryo sa Ondas mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Hindi naman doon pinagbabawalan o pagbabawalan yung mga bisita, lalo yung mula sa mga malalayong lugar na manatili o magkampo sa labas ng libingan. Bukas na rin yung puntod finder sa Manila South Cemetery na yung kailangan lamang itype yung pangalan ng namayapa nilang mahal sa buhay sa www.manilasouthcemetery.com. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Oy, happy birthday kay John Albert Baros ng PGA Cars dyan sa EDSA Mandaluyong. Ayan, John Albert Baros, happy birthday. Ay, happy birthday at happy 96th birthday kay Lola 96? Leo. 96 na, kumbatsero. Si Kuyang Leo Kadya. Ay, Kuyang Lucadya. Lola Leo Kadya, 96th birthday. Lola Leo Kadya, happy 96th birthday. Binabati kayo ni Kuyang Engineer JC Ancheta. Kuyang Jerry Haspio, magandang morning. Kuya Jerry, alam ba tayo dyan? Eto na. Tatay Bonnie Aporo, magandang morning. Tinitingnan ni Edniel Parosa ang presyohan ng bulaklak dyan sa San Juan City Cemetery. Mukhang bibigyan ng bulaklak si Edniel. May ibig na. Edniel, RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Mas palalaglag ako sa upo. hanggang ngayong araw na lang, Katunying ka, Jerry, papayagan itong paglilinis at pagpipintura sa San Juan City Cemetery. Dito yan sa bahagi ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Ibig sabihin, simula bukas, bawal nang ipasok sa loob ng libingan mga materyales gaya ng pintura na maaring makaabala sa dagsa ng mga dadalaw sa puntod sa mismong Todos Los Santos. Batay kasi sa historical data ng San Juan City Government, dadagsag na sa 40,000 katao sa buong panahon ng undas dito sa San Juan Cemetery. Kaya sa mga habol sa last day ng pagpipintura at pagpapaganda ng mga nicho, pwede nyo na rin isingit itong pag-aalay ng bulaklak. Ang problema, nagtaas ng bahagya ang presyo ng mga tintang bulaklak at kandila rito at namumuro pang magmahal sa mismong All Saints at All Souls Day sa weekend. Kwento na ating mga nakausap, paliban sa demand, salik sa paggalaw ng presyo ang nagdaang mga kalamidad. Pakinggan natin sila. Dahil po siguro sa pagbagyo, nasira yung mga kanila. Saan ba kayo nakuha yung mga bulaklak? Sa Baguio. Baguio pa? Yung iba export kasi namin. Okay. Tagulang po. Yung mga surut-surut na bagyo, tama ba? Kaya po tumataas din po yung daily. Yung orchid sa dating 500 o 500 pesos last year, 850 pesos na ngayon. Yung sunflower na 30 pesos, 50 na ngayon. Ang daisy na popular doon sa mga nagbibigay ng bulaklak sa mga puntod, 200 last year, 380 pesos na ngayon. Pinakamura dito yung white flower pot na 100 pesos, pero sa mismong October 31 hanggang November 1, posible itong magdoble ng presyo. Habang yung mga kandila, 10 pesos hanggang 300 yung pinakamahal, umabot ng 7 days. 2 pesos lang naman ang iminahal. Sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Uy, maraming salamat. Happy 94th birthday pala kong Batsero. 94th naman kanina, to. 96. Oh, ngayon, 94th. Ito, 94th birthday naman kay Lola Lilian Chowa. Lola Lilian Chowa, 94th birthday. Binabati ka po ni Ma'am Ria Magpalakas Chowa. kayo, nanay. At sana umabot pa ng
100 o humigit pa. Marami tayong mga tagapakinig na matitibay eh. Talaga. Yung lola lang ni Dina, kumbachero, 106 years old na. Habang nakikinig daw sa atin, tumitira ng chicharon. Baba, tinan mo nga naman. chicharon pa tinitira. Saka pengkok. Sabi, para pa lang si BCDA Chairman Larry Paredes yan eh. Habang tumitira ng chicharon, umiinom ng coke. Hindi ba siya sinisita ni Mr. President Jake Bingkang? Ayan, tsaka ni Direk Popoy Taruk. Chairman Larry Paredes, magandang morning! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Doktora Jessica D, eto na. Magre-ready raw at kukontakin ka raw ng iyong tagahangang si Malu Cabral. Dahil siya daw ay laging sumasalamin. Ayos ba, Mother? Akala ko si Mother, nagdidilim ang paningin ko sa'yo. Siya raw ay laging sumasalamin. Ayan, At magandang morning pala kay Kuyang Kenneth Sitin na nakatutok sa atin palagi. Kay Kuya Rommel Sitin. Niyayanig ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition. Ang high-tech na features, pogi at moderno ay tsura. At syempre, sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron tong 1.5-liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid system. At Kuya Obet Imperio, kaya mong bumiyahe hanggang Bicol dahil 1,400 km na combined EV at hybrid range itong Cherry Tigo REV LE. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya ano pa hinihintay mo, Kuya James Brillantes? Mag-upgrade ka na! Oy, ayos daw sabi ni Senator Win Gatchalian, pwedeng mag-concentrate na lang muna sa legislation ng mga mambabatas. Lawmaking muna. Kasi mukhang kailangan nyo na talagang gawin yun dahil ansama ng image ngayon. At galit na ang tao. Ansama ng image. Sa part daw ng Senado, yan ang kanilang ginagawa bilang chairman ng Finance Committee si Senator Win. Sa House kaya, na siyang pinagmulan din ng lahat. Na siyang pinagmulan din ng lahat. Ulitin natin. Na siyang pinagmulan din ng lahat. Pinagmulan din ng lahat. Diba? Mayroon ba silang nakakaisip? Wala pa bang tatayo dyan? Is there no one else? Is there no one else? Na magsasabing, oo nga. Wag na muna tayong makialam sa mga government projects. Focus muna tayo sa legislation, sa lawmaking. Wala bang tatayo? Wala bang magsasabing ayoko nang maging congressman? Congressman Sandro Marcos, hindi mo ba kayang suportahan ng ganon ang sinimulan ng tatay mo? Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, siya nagsimula niyan Mahiya naman kayo! Ayan! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May power.